Good afternoon. Nandito ako ngayon sa labas ng office ng ACF. Sandali, di ba pansitan yan? Tama po kayo, pero nasa likod lang sila. Doon sila. Hello, magandang araw sa lahat. Ito po si Robert Francis Garcia, Bobby for short. Welcome to my YouTube channel, Wisdom from Tragedy. Kasama natin ngayon ang isang matagal ng kaibigan, Arnold Tarubago. Yan. Nandito kami ngayon sa opisina nila, ACF or Active Citizenship Foundation. Arnold, magandang araw sa iyo. Magandang hapon sa iyo, Bobby, at magandang hapon sa ating mga viewers. Pinanganak ako sa Bicol, pero nung grade 3 na ako ay lumipat na yung buong pamilya sa Maynila. Dito na ako nag-aral, kaya halos lahat ng Bicolano ko ay accent na ng Tagalog. Pero marunong ka pa rin magsalita pa rin ng Bicol. Hindi ko na lang siya kayang bigkasin ng tama ba. Pero naiintindihan ko pa rin siya. Basta mabagal magsalita. Okay. Saan sa Bicol ka pinanganak? Pinanganak ako sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Hindi siya masyadong kilala, pero yung katabi niyang munisipyo ay Paracale. Kung saan yun ay parang sentro siya ng mga small-scale gold mining sa Luzon. Di ba? Parang, kumbaga sa Mindanao, para siyang Diwalwal. Okay. Ganun. So, Paracale naman. Kaya dati may Paracale gang, di ba? May pelikula pang ganun. So, ano yan, mga gold miners. Pero tumira rin kami sa Albay. Kasi dati nga, sa Daraga, naaalala ko pag nagkukwentuhan tayo sa Daraga, ang binabanggit mo. Doon kitang-kita ang mayon. Sa bahay namin, may malaking tipak ng bato. Siguro mas malaki pa sa mesang ito. At sabi ng mga nakakatanda, galing daw yun sa mayon. Ibinuga ng mayon. Makintab siya. Hindi naman makintab. Para siyang malaking batong buhay ba? Alam mo yun? Siyempre, yung mga ganong klaseng memory, yung mga talagang tumitimo sa atin. Mag-anak na. So yung Tarubago, talagang Bicol yan? Daw. Kasi kanina, may bisita kami na teacher na galing din sa Calabanga, Camarines Sur. Mas marami daw siyang na-encounter doon ng mga Tarubago. So tinatanong. Calabanga yung pangalan. Calabanga. Parang yung sa Teenage Mutant Ninja Turtles. Kawabanga. Sa paglaki mo naman, sa elementary, high school? Talagang pinalaki ko sa Catholic school. Mula nung nasa Bicol kami, Catholic school na, St. Agnes, St. Jude, St. Joseph, puro Saint. Tapos nung pumunta kami sa Parañaque, sa BF Homes, Manresa naman. Pero yun naman ay Ias de Jesus din yun. Parang connected sila sa Saint Scholastica. So yung formation mo talaga is Catholic. So pwede ko siguro sabihin na ako ay good boy nung high school ako. Elementary. Ngayon, dumako naman tayo sa kolehiyo. Kolehiyo, yan. Masaya yan. Kasi tatay ko ang pumili ng aking kurso. Kasi gusto niya, kasi ganun ang style dati, noong panahon na yon. Kung ano yung trabaho ng tatay mo, gusto niya, ituloy mo, di ba? Eh, yung tatay ko dati ay manager ng bangko. Sa Bicol. So, gusto niya business ad. So, siyempre, susundin mo yung magulang mo, ganyan. At naano ko naman siya, naitawid, pero sa dulo, hindi talaga yun yung aking, kumbaga, ay calling. So later on, nung third year at saka fourth year, mas nag-gravitate na ako doon sa College of Social Work. College of Social Work and Community Development. Yan, sa UP CSWCD. Ibig sabihin, hindi mo talaga interest yung business administration na kurso mo, no? Hindi talaga eh. Pero ano naman? Una, mahina ako sa math. So medyo nahirapan ka rin sa academics? So... Medyo. Pag matang dating. Pag history, perfect yan. Dati, inabot ko pa yung required yung Spanish until 89 yata. Kasama siya sa So yun, nauuno ko yun. Kasi sa high school, may Spanish kami. Mga Kastila yung mga madre sa Manresa. Sa university, doon na napukaw, kumbaga.
yung aking pagiging aktivista. Kasi yun nga, yung mga barkada ko sa CSWCD, nagtataka nga yung mga teacher, bakit ka nandito, hindi naman kita estudyante? Parang ALS, Education, Ano yun? Alternative Learning System. Alternative Learning System para sa mga batang AITA. Sige. So, may ano yun may mga iba't ibang eskwelahan na maliliit na tinayo dun sa community mismo, post pinatubo na ito. So, talagang buhangin na lang ang makikita mo. Pati yung ilog ng Florida Blanca, na dati sabi nila mahirap tawirin, nilalakad na lang namin. Tapos kung may mga dala kami mabibigat na materyales, halimbawa mga papel, mga coloring books, ganyan, yung hindi nagkakasya sa mga backpack, ay may nagkukusang loob na yung may kalabaw, tapos may parang karetera, yung walang gulong, hinahatak lang yung mga gawa sa kawayan. Tapos yun, kayang umakyat ng bundok nun. So may tinayong 3 malilit na eskwelahan, pabalik-balik kami, mga 1 taon mahigit, ganyan. Yung Popular Education for People's Empowerment. Doon kami unang nagkakilala ni Arnold sa Pepe. Ina-applyan ko noon ay trainer. Ay walang opening for trainer kasi halos lahat ng mga tao sa Pepe no trainer na eh. So ang opening na lang daw ay librarian. So naging librarian ako ng Pepe. Maliban doon, tumutulong ako sa training, di ba? So nagbibigay ka rin ng trainings noon, nung panahon na yun. Yun. Then 2005, lumipat ako sa ACF. ACF, Active Citizenship Foundation, siya yung foundation ng Akbayan. So, dun, education pa rin siya. So, may common thread ba yung dinadaanan ng aking growth, career growth. Kaya mukhang shoot na shoot dun sa topic ng ng vlog. Yung learning from life experiences. Ano ba yung mga nahahango nating kaalaman at karunungan mula dun sa mga pinagdadaanan natin na nakafocus dun sa kung tawagin natin ay tragic. Kung tragedy ang pag-uusapan, siyempre marami. Parang hindi ako handa dun sa iba na ilabas. Nabanggit ko kanina, good boy ako nung high school eh. Kasi nga, di ba, hinubog ka ng simbahan, Catholic school, alam ko lahat ng mga dasal, ganun. Kaya nung nag-college kami, para kami pinakawalang mga baboy sa koral. Talagang kung ano-ano na lang kinain. Feeling mo ba yung paghuhubog sa'yo nung kabataan mo, yung parang sheltered? Ngayon, yun ang term doon. Masyadong pinoprotektahan. Sheltered ka from realities of life. Ngayon, nung college, ang dami agad ng mga temptations. Ayun ay aking pagkalang sa alak. Ngayon, kahit ngayon, ang tingin pa rin sa akin ng mga kaibigan ay malakas uminom. Pero kung ikukumpara mo yun nung college ako at nung una ako nagtatrabaho, sisiw to. Mas malala dati. As in, araw-araw, walang pinilig. Araw-araw, tapos Gabi-gabi. maliban na yung pinag-uusapan nating volume ng iniinom. Marami yan. Mahina na sa akin yung, kunwari, 10 Red Horse. 10 Red Horse sa isang gabi. Oo, nawawala na yung self-control mo, yung sense mo ng right and wrong, nawawala na. Ako, isa rin sa mga bansag sa akin dati, ay si Boy Pitik. Kasi pag nalalasing ako, ang dami kong pinipitik ng mga bagay. Mga bumbilya, ganyan. Kahit mainit pa, inuuwi ko. Tapos, ang pinakamalaki yatang nauwi ko ay kasama ko yung isa kong kasamang lasenggo. Ay upuan, yung garden chair na upuan, yung gawa sa bakal, nauuwi po namin yun. Paano nyo naiuwi yun? Pinagkasya mo sa backpack mo? Hindi, galing kami sa isang inuman, sa isa pang opisina. Sabay kaming umuwi. Dati magkabahay kami dyan sa may Sikatuna. So naglalakad kaming nakita namin siya, sabi namin, uy, bagay ito sa bahay natin. So binuhat namin. Tapos yung isang dadaanan namin, nakasarado na yung gate. So inakyat namin yung gate. Nadala yung nailiban nyo yung yung upuan sa ibabaw ng gate. Para minsan pag pupunta ka sa bahay namin dati, yung aming common house,
ang daming mga iba-ibang nandun. Parang dati mayroon kaming traffic cone na nasa sala. May nag-uwi ng street sign. Ano? Hindi kasama yung pero Hindi kasama yung poste. hindi naman. Mabigat yung semento yun eh. Pero yung Pero yung karatula. yero, di ba? Yero yun. yero. Yan. Tapos sa salamin, galing sa mga restaurant. Isipin mo na, uuwi ko yung salamin. Galing sa CR nga, sa sobrang kalasingan, wala ka ng control, di ba? So, syempre magagalit yung mga madre ng Manresa pag nalaman yun. So, Ito ba ang hinubog namin? Yan. So later on, nagbunga siya ng ng mga hindi magagandang resulta, syempre. Unang-una sa health, syempre, no? Malamang itong itsurang ito dahil doon. Mas pogi ka pa sana ngayon kung hindi na pasobrang. Due to bad lifestyle choices. Tada! Isang detrimental effect ng sobrang pag-inom, yung control mo sa sarili, saka yung paghuhusga mo ng right at wrong ay nawawala. Isa pa pala naiuwi namin dati ay ceiling fan. Ibig sabihin, dinisassemble nyo pa yun. Hindi, binaltak. Hinila. Ganun po kami ka-destructive dati. At hindi, nakakatawa siya ng konti, pero syempre, ang daming nag-suffer dahil doon. May napagalitan, siguro may nasingil, kung staff yun ng restaurant o kaya nagsisisi na po ako. Meron bang pagkakataon na nahuli kayo on the act? Hindi naman. Or pwede rin namang nakita nila, pero dahil sa marami kami, diba, hindi na lang pumalag. Na-intimidate na sa inyo, hinayaan na Lalo't kung nakita nyo si Ariel, may intimidate ka talaga. Kasi yung kaibigan pong namin yun ay 6'2" ang height. Ang laki nung taong yun. At kasama siya sa UP powerlifting team dati. Mukha siyang wrestler. Sarili. Meron pa bang ibang negative effect yung pag-inom? Definitely, meron siya sa trabaho. Endless hangover kung gabi-gabi ka umiinom. Wala namang physical na nasaktan. Wala naman. Meron pala anniversary ng CD. Kasi may bonfire sila eh. Tapos lahat nagiinuman, ganyan. Tapos ako naman, may bago akong biling itak galing Quiapo. Natatakot ako sa kasunod. Itak na yung binanggit. Very supportive naman sila. Sabi na, woo, yeah, sayaw dyan, sayaw. Supportive. So nag-itak dance ako. Around, paikot ng bonfire, ganyan-ganyan. So may kaibigan akong isa na lasing na din. Gusto niya sumali sa sayaw. So lumapit siya gano'n. Habang lumalapit siya, hindi ko siya nakita. Ginanon ko yung itak. So nahiwa ko siya sa tiyan. Na-imagine ko parang ang sakit. Malalim mo. Hindi naman. Nagurlisan siya rito. Daplis lang. Daplis lang. Pero meron siyang dugo. Ganun talaga ang power ng alak. Yan. So marami ako natutunan, syempre, di ba? Una-una ay hindi maganda ang walang kontrol. Nasubukan ko na mahuminto ng todo, pero bumabalik pa rin. Kasi nga, iba na yung touring ko ngayon. Hindi na siya inom for inom's sake. Iinom ka na kasi may kakwentuhan ka, di ba? May okasyon, di ba? May sineselebrate, ganyan. Or magkakantahan kayo. Kasi mas maganda talagang kumanta. Pag ikaw ay nakainom ng konti, di ba? Pampalakas loob na rin. Talaga namang nakakapag-loosen up pagka may iniinom ka. Diba? Huwag lang sobra. Inhibition, uptight ka ng konti, pag nakainom ka, medyo lumuluwag-luwag yung interaction nyo. No? Mismo. Let's drink to that.